Mga paps, ano ang love language ninyo? Ayon sa isang survey, nangunguna sa mga Pinoy ang acts of service. Agree ba kayo dyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Sa 5 taon ng pagiging in a relationship ni Paula, aminado siyang acts of service at words of affirmation ang paraan ng pagpapakita niya ng love sa kanyang boyfriend. Gusto ko ako yung nag-aasikaso. I'm not good at cooking, pero like, pag-aasikaso talaga gano'n. Si Rashid naman, sa friends bumabawi through acts of service at words of affirmation din. At least to the people that I'm close with, ginagawan ko ng paraan, really give them what they need at a certain time, at a certain moment. Parte si Paula at Rashid ng 67% ng mga Pinoy na acts of service ang love language. Sinundan niya ng words of affirmation, quality time, giving gifts at physical touch. Bakit nga kaya? Siguro sa ating kultura, kilala nga tayo, maserbisyo, maasikaso. Wala naman daw problema dyan. Kaya lang, Yan din ba ang gusto ng iyong partner? Kasi kadalasan, binibigay natin yung mga gusto nating tanggapin. guilty ka ba dyan? Naku, pag sa love daw, if there's a will, there's a way. You can be different, but you need to recognize ano yung gusto niya. At kailangan tanggapin mo, ay, gusto niya talaga acts of service, ayaw niya regalo. Baguhin mo. Marahil gasgas na, pero ang secret daw dyan, ano pa ba? Di communication. Being in love and saying love is for mature people kasi meron kang babaguhin sa sarili mo. The joy in life is trying something new also. You know, love will make you a whole person. Single ka man, in a relationship, it's complicated. Kanya-kanya tayong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ikaw, anong kaya mong gawin in the name of love? Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.